Ayon dito sa mga nag-oobserba kay George King sa practice ng San Miguel Beermen ay mas gumaling pa raw ito kumpara nung naglalaro siya sa Blackwater Bossing. Kaya nga inaasahan nila na magiging malaking factor itong si George King dito sa kampanya ng San Miguel. At yan din ang dahilan kung ba't maraming naniniwala na ito raw TNT tropang 5G ay medyo kabado na at kukuha raw ng isang NBA caliber import on standby para in case na hindi nila kayanin na depensa nito si George King, meron silang NBA caliber player na makukuha. Kasi hindi para 100% ready itong si RHJ, kaya mukhang ibang import ang kukunin, super import din daw ang kukunin ng TNT. Parang dito natin makikita talaga na matindi yung mga scouting na ginawa ng San Miguel, kaya nila request dito sa Blackwater na kunin si George King. At mukhang maganda nga yung nakuha nilang import. Magaling daw talaga sa scoring to. At yan daw kinakailangan nila. Sabi nga mukhang bagay na bagay daw to si King dito sa San Miguel. Kaya nga mukhang ito na talaga yung kanilang gagamitin. Huwag na rin tayo magtaka no, kung itong San Miguel Beermen ay gawing resident import itong si George King. Ganyan daw kahusay ito. Tignan natin kung mangyayari talaga yan. No? Dahil syempre iba yung practice, iba yung actual game na naglalaro ka. Pero so far daw, very promising to, sabi ni Coach Leo Austria. At maski mga teammates niya, bilib na bilib dito kay George King. Kaya magiging isa to dito sa mga abangan, lalo na pag nag-debut at naglaro na itong San Miguel Beermen na inaasahan na magiging maganda ang kanilang ipapakita. Kaya nga, huwag na tayong magulat kung itong SMB ay tuluyan na ipakita sa lahat na sila ay magiging isa dito sa mga major title contenders ngayon dito sa PBA. Lalo na alam naman natin na magiging seryoso talaga sila dito sa kanilang magiging kampanya sa Governors Cup. Mukhang may bad news na naman dito sa Reynolds Sian Elasto Painters dahil yung kanilang big man na si Leonard Santillan ay nagkaroon ng injury at isang buwang hindi makapaglalaro. So ibig nitong sabihin na dagdagan yung mga injured players nila katulad nitong si Felix Lemeti. Plus of course alam natin itong si Kit Datu at si Luis Villegas nga ay kare-recover lamang mula sa isang injury. Kaya medyo mabigat itong hinaharap ngayon nitong si Coach Yeng Giao. Natambakan nga sila nung first game nila at sinabi ni Coach Yeng Giao na hindi man lang nila binigyan yung sarili nila ng oportunidad na humabol. Of course, first game pa lamang iyon. Pero sabi nga ni Coach Yeng, kinakailangan maka-recover sila kaagad-agad dahil mahirap maghabol dito sa Governors Cup. At itong injury kay Santillan, hindi yan makakatulong lalo na alam natin mahigpit yung labanan dito sa PBA ngayon. At talagang inaasahan nila na magiging matindi yung ipapakitang labanan dito ng mga teams ngayon. Kaya nga kung itong si Leonard Santillan di makapaglalaro, asahan natin na baka gagawa ng trade itong Reynolds Sian para makakuha ng isa pang big man. Dahil parang yan talaga yung kinakailangan nila. Kung kukuha sila ng isang big man, magiging isa yan doon sa mga makakatulong para dito sa Reynolds Sian Elasto Painters. Lalo na tinaasahan na isa yan doon sa mga tinatawag na magiging dahilan para sila makaangat doon sa kumpara doon sa ibang mga teams ngayon na naglalaro dito sa PBA. At kung ikaw ang rain or shine, kailanganin mo talaga yan para masiguro na ikaw na yung magiging ready na lumaban dito sa mga iba't ibang mga teams ngayon. Lalo na, at alam nating mataas na rin ang expectations ng tao sa rain or shine. Dahil ilang sunod-sunod na conferences na to na naka-semifinal sila. So, ina-expect ng mga tao sa ROS, ganun din yung kanilang gagawin sa susunod dito sa Governors Cup. Kaya magkakaroon ng matinding challenge para dito sa Rain or Shine Elasto Painters. Ang balita daw ngayon, itong Barangay Ginebra hindi nababahala kahit na ito si Michael Phillips na kinumpirma na siya maglalaro sa Japan B-League. Nagpaalam na itong si Michael Phillips sa San Juan Knights at ngayon nga, hindi na siya sasali sa PBA draft ngayong taon. Pero ang Ginebra daw ay hindi pinoproblema yan dahil sa tingin ng Ginebra, marami pang magagaling na players na pwedeng sumama dito sa draft. Ang isa doon sa mga tinutukoy, itong si Quentin Brown, yung 6'10 center ng Gilas Pilipinas. Kung ito si Quentin Brown ay sasali sa draft, biyan ang pwedeng maging number 1 pick ngayon at magagamit talaga itong Barangay Ginebra. Assuming of course na Ginebra maging number 1 pick. Kasi sa ngayon, number 1 draft pick, pinag-aagawan pa ng Ginebra at ng NLEX. Kasi yung Blackwater draft pick, napunta yan sa NLEX. Ito namang Terra Firma pick, nasa Ginebra. So kung sino mas masama ang record sa Terra Firma at Blackwater, iyon
ang magiging number 1 pick. So far, maganda nilalaro ng dalawang koponan, Terra Firma at Blackwater. At sa Barangay Ginebra naman, regardless, tingin nila maganda yung magiging kalalabasan dito ng draft. Kahit hindi sumali si Michael Phillips, marami pa rin daw iba diyang mga big men na pwedeng makuha Ginebra. At kumpiyansa itong si Coach Tim Cone na magiging maganda pa rin yung makukuha nila dyan sa draft ngayon. Pwedeng si DJ Fenner, si CJ Lane, or kung ito si Quentin Brown sasali. Baka sorpresahin ng Ginebra ang ibang mga teams ngayon. Baka iba kunin nilang player. Katulad ng huling draft, ang kinuha si Sunny Esteel. Kaya magiging isa yun doon sa mga aabangan next season dito sa Barangay Ginebra. Kung sino-sino yung mga kukunin nilang players. Pero so far, maganda ito para sa Barangay Ginebra na nakakakita tayo ng oportunidad na talagang ipakita kung sino yung kanilang mga gustong players. At sa tingin ko magiging maganda yan para dito sa Gene Kings eventually na talaga namang seryoso dito sa kanilang kampanya pagdating sa PBA. At ang huli nating balita, merong mga ugong-ugong na lumalabas na baka daw itong Converge Fiber XL subukang kunin si Kai Balungay mula sa Phoenix Fuel Masters. Nakita kasi ng Converge na itong Phoenix pala ay very open na makipag-trade. Pagkatapos nilang bitawan itong si Evan Nelly kapalit ni Sidney Onbubere. So ngayon ang tinitignan daw nitong Converge ay kung papayag itong Phoenix Fuel Masters na i-trade ito si Kai Balungay sa kanila kapalit naman nitong si Larry Muyang at ni Archie Concepcion. Baka samahan din nila ng isang second round pick. Parang iyan daw yung initial proposal na ibibigay ng Converge Fiber Access para dito sa Phoenix. Maganda kasi kung sa Converge makuha nila to si Kai Balungay dahil magkakaroon sila ng isa pang sentro at pwedeng center, pwedeng power forward dito si Kai Balungay. At yan yung nababagay para sa kanilang roster. Kaya naman sa tingin ko yan talaga magiging dahilan kung bakit sila ay gagawa ng hakbang para dito. Kung sa bagay, ito namang si Coach Delta Pineda at ito si Coach Charles Yu, mag-uusap talaga yan pagdating dito sa ganyang bagay. At sa tingin ko, magiging okay naman ang resulta nito para sa dalawang panig. Ngayon, kung ang Phoenix ay papayag dyan sa trade na yan, yun ang malaking question. Kasi iba siyempre ititrade mo si Evan Nelly, iba yung ititrade mo si Kai Balungay. Baka yan yung maging question dito. Kasi kung si Kai Balungay ang ititrade ng Phoenix Fuel Masters, baka masigit pa kay Archie Concepcion at Larry Muyang yung kanilang hihilingin na kapalit. Dahil yan, siyempre si Kai Balungay, kinoconsider yan na franchise player nitong Phoenix. So baka hindi nila basta-basta i-trade yan dito sa koponan ng Converge Fiber Access unless yung magiging kapalit nito ay franchise player din. Sabi nga nung iba, ang katumbas nitong si Kai Balungay actually ay itong si Justin Arana o kaya si Justin Baltasar na hindi naman siyempre pakakawala ng Converge. Shoutout sa ating mga taga-subaybay na sila Joshua Giray, Espejo at Rosales family, Katsakino Dukusin, si Michael D, si Anthony Alon, Malyari Mascarillas, Monde Guzman, si RG Bueno, Jonel Alagon, pinapati din natin si Joseph Pineda, si Ronald Berbosidad, si Judy Villarosa, Ireneo Salangsang, si Dexter Domer, at ang iba pa.